Sarap po. Ang video na to, ipapakita ko kung paano magkabit ng booster pump at saka desulfurizer. So ito yun. So itong mga to, binigay ito ng AMP Biogas Solution. So thank you sa Biogas Appliance. So nabigay din siya ng biogas rice cooker. So wala sa video, hindi ko may pakita kasi ito muna yung gagamitin ko, stove. Tapos ito rin. Nagbigay din siya ng booster pump. So AMT Biogas Solution, thank you. So yan, booster pump. Susubukan na natin yung booster pump ko, paano siya gumagana. So yan, kakabit natin. Meron din pala ang biogas gauge. Isa natin. Ayun. Pressure gauge. So sadya talaga to para sa low pressure system. Kasi hanggang 16 kPa lang yung pressure niya. So gagana siya dito sa gas bag, sa pressure ng gas bag. Kakabit din natin. May mga kasama na din siya na fittings. Tsaka hose. Magbabago yung connection natin ito kasi from 1/2 magiging mas maliit na hose. Ewan ko anong sukat ng hose na to. Mas maliit siya kaysa sa gamit ko ngayon. Hahanapan na lang natin ang paraan paano maikabit. May kasama na siyang mga fittings para dito sa booster pump. Tsaka meron din siyang gasket sa loob para fit siya dito. Kaya lang nasisingaw na biogas. So hindi ko alam saan yung output dito at saka saan yung input kasi naka-Chinese. Chinese yung sulat niya. Titignan na lang natin kung saan papuga yung gas pag nag-pump na siya. Sasak muna natin para malaman natin kung ano yung direction ng biogas. So, bali ito yung output niya. Ito yung input. Papasok yung biogas dito, palabas dito. Ayan, dito nga yung palabas. Ayan para. Meron din siyang kagandahan, meron siyang adjustment nung bugan niya. Ayan o. So, meron ng adjustment. Ganda. Ayan, connect na natin yung mga hose niya. Meron din siyang kasamang hose clip. At ito, gagamitin na natin itong desulfurizer. Ang purpose pala ng desulfurizer, ito yung magtatanggal ng hydrogen sulfide sa biogas. So yung hydrogen sulfide, nakakakalawang yun ng mga metal parts. Gaya na itong stove, may metal parts, ito. So ito mga to, nagkakaroon ng corrosion pag nagkaroon ng contact sa hydrogen sulfide. Hindi ako naglalagay ng hydrogen sulfide nung nakaraan kasi walang ano dito. Walang ibang connection kundi dito lang mismo. Pero katagalan, pag parati itong ginagamit, kakalawangin agad yung stove na to. So maglalagay tayo nito.
Pero matagal naman siya kalawangin eh. Kaya nung nakaraan, hindi ako naglalagay. Since mayroon naman ito, maglalagay tayo. At masubukan din natin kung paano ito siya gamitin. So ito pwede ito siyang gamitin mula digester papunta dito sa storage, ganyan. Para yung lahat ng papasok dito wala ng hydrogen sulfide. Since nakakabit naman na ito lahat, so ang gagawin ko, dito na lang ako maglalagay sa output. Bali ito, meron pa din po hydrogen sulfide. Yung wala lang hydrogen sulfide, yung papasok na sa stove. So, ganun yung gagawin natin. Kasi nakakonect na kasi yung mga hose. Eh, kailangan ko na itong ikabit agad para magamit na. So meron siyang mga butas dito, parang screen siya or screen filter para hindi lumabas yung iron oxide sa loob, pellets. So malamang ito yung input, tapos ito yung output. Ayan. So baliktad pala siya ganito. Hindi siya pa ganito. Ganyan dapat. Tapos, ito, lilipat natin dito. Ito pala yung purpose niya. Kaya nandito siya banda. I-move ko siya papunta dito sa taas. Ayan, para hindi siya mahulog. Isasabit ko lang to muna ngayon. Para instant kabit. Instant installation. Ito yung 1/2 hose. Dinoble ko siya para sumikip siya. Kabit natin dito. Ayan din. Sakto na siya ngayon dito. Tapos ito siya, yung output, ilalagay na natin, connect na natin dito sa stove mismo. Lagyan natin konting oil para mabilis mapasok. Mas mabilis maipasok kung mayroong konting oil. Konting-konti na naman. So wala akong screwdriver. Diskartehan na lang muna na malipitan konti. So ayan na, nakabit na natin lahat yung booster pump, yung desulfurizer. Ngayon, ititrace natin kung saan papunta yung linya. Pasensya na, maingay sa labas, may naglalaro ng basketball. So,
Ang ano natin ngayon, i-trace natin kung saan yung flow ng gas. So, galing dito sa digester. Pag sarado dito, yan, hindi siya ginagamit dito. So, yung gas, dito, na naproduce, didirekta yan, papunta dito. Diretso, papunta dito sa gas bag. Ngayon, pag binuksan natin to, ginamit tong stove, papaanda rin natin ngayon yung booster pump kasi nakakabit na. Check natin. May booster na. So, turn on. Tapos, on. Hindi umilaw kanina. May ano siya. May parang something yung switch niya. Tapos, sindihan na natin. On natin ulit. Pasan natin konti. Ayan. So, halos hindi kita. Nakasan natin konti yung ayan. Nakasan natin konti dito. So, nung wala pang booster, parang ganyan lang yung apoy niya. Ayan. Ayan, parang ganyan lang yun. Ngayon na may booster na, pwede na siyang lakasan. Yun. Ayan. So, maganda na may booster. Ayan. Ayan, napapalakas na yung apoy. Ay, ganda ano. Ayan, okay na yan. Ganyan lang. Ganyan lang kasi simmer, baka mas masira yung niluto ni mama. Wag gagalit yun sa atin. Hinaan mo pa. Yan, okay na yan. Kasi pinapalambot lang yung niluluto. So, effective siya, gumagana na. So, ayun. Mabilis lang maubos yung maliit na gas bag. Medyo malakas pala to. So, dinaan natin konti. Wow! Cooking. Tigas. Tigas ba? Wala ng tubig ah. Wala ng tubig. Kasi hininaan mo, paano lalambot? Lakasan mo konti. Kumukulo eh. Hindi kasi kita dito eh. Ayan, malapit nang maubos. Manipis na siya. Siguro ano na lang to, mga 10 minutes na lang or 5 minutes na lang yung ano nito. Buhay nitong gas bag na to, mauubos na. Kanina gustong ko na tong ikabit para magkaroon ako ng idea sa pressure ng biogas. Ngayon, ito na yung kasagutan kung sakto ba na ilagay ito sa maliit na digester. Ngayon, itong pressure gauge meron siyang range na from 0 to 16 kilopascal. Ngayon, akala ko gagalaw to ng gusto. Pero hanggang ano lang pala siya, hanggang 1 kPa. Kung mapapansin nyo, ayan o. Hanggang 1 kPa lang. Tapos, kung mapapansin nyo, naka-bulge na yung ano ko, digester. Ayan o. Lumobo na siya. Mapapansin din o, nakatagilid na siya. Nakatabingi, naghihiwalay na sila kasi lumobo siya. Ang slurry nito is hanggang dito pa lang. Kasi kung dadagdagan ko pa,
lalagpas na siya dito sa steerer ko. So magdadagdag pa ako dito ng tawag nito, tubig para tumaas pa sana yung pressure, para matest natin sana itong pressure gauge. Lalabas na dito yung slurry. So ito na yung level niya dito. Ayan o. Ayan. Ayan yung kamay ko. Ayan o, yung shadow. Zoom natin konti. Ayan. Oh. Ayan. So nandito na yung level ng slurry. So ayan. Andyan. So pwede pa pala magdadagdag tayo dito. Kaso baka lumuwa na dito. Kaya hindi na ako magdadagdag. Yan na yung experiment natin ngayon. Para lang malaman natin kung applicable ba na maglagay ng gauge. Ngayon, ang masasabi ko ay hindi ito gagana para sa setup na to. Kasi mababa lang yung pressure ng ganito na digester. Yeah. So nakalagay na to, tatanggalin ko na to ulit. Irerekta ko na to, hindi ko na to gagamitin. Masyadong mababa yung pressure. So maghahanap ako ng iba pang paraan para magkaroon ng pang-measure ng pressure. Pero ito, hindi ito magagamit. Hindi siya suitable para sa digester na to. Ayan. Back to booster muna tayo. So maganda pala may booster. Kasi kahit sobrang nipis na nung gas bag, nasisimot niya. Ayan no, sobrang nipis na ng gas bag. Sayang hindi ko nag-video kanina. Lobong-lobo to Punong-puno. Akala ko pag ganito na, almost hindi na magagamit Hindi na talaga ito nagagamit pag walang booster kasi hindi na natutulak yung biogas na nasa loob. Ngayon na merong booster, ayan gumagana pa din siya. Ayun, thank you sa panonood. Hanggang dito na lang yung video na to. Sana may natutunan kayo konti about DIY biogas. Hanggang sa muli. Thanks sa panonood. Bye. Until next video.